Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa Phase 3, Lumina Homes. Ayan, tansa po ito. So yung gawa po namin dito, hindi naman siya minamadali. Kasi yung may-ari po nito nasa abroad. So yung padala rin po nila ng budget is hindi rin po talaga nila maitodo. Kumbaga parang monthly. Pero ang kagandahan po dito sa unit nila sir is halos kompleto na rin po ito. So dito po sa may front extension, ang gamit po natin dito is deco stone na iba-iba po ang cuts. Ayan, siguro mga 5 box po ang naubos namin dito. Tapos meron din po siyang moldura. Ayan. So medyo nahirapan lang po kaming i-arrange yung pattern, pero okay na po yan. Then lalagyan po natin yan ng sealer. Tapos dito po, main gate lang. Wala na pong pedestrian. Tapos yung isang araw po, nag-start na rin maglagay ng tiles, garage tiles dito po sa my front extension. Ayan. So pagdating po sa garage, lagi naman 40 by 40 yung ginagamit namin. So mapapansin nyo dito sa unit nila, ma'am, hindi siya pantay. Ayan, mapapansin nyo yung hinabol po ng tiles doon. Ayan o, palaki tapos paliit. Ayan po. So, may ibang part po dito sa Lumina na medyo malaki po yung kanilang pinaka front extension. Pero dito sa Phase 3, medyo maliliit ang cut. Ayan po. So, yung mga labas, naglagay na po tayo ng mga additional outlets. Maglalagay rin po pa tayo para sa CCTV. So, maglalagay tayo dito ng outlet sa CCTV. Dito sa labas. Patanong na lang kay Ray kung saan banda. Oo. So, ito po sa front extension, kadalasan nagre-request si client ng outlet para po sa CCTV. Tapos, ito nga po, maglalagay din po tayo ng metal spandrel. Metal spandrel ceiling din po tayo dito. Saan yung ano natin? CCTV outlet. Saan ba basta yung karaniwan naglalagay kayo? Paabangan mo na. So ito po, kasado na po ito. Kumbaga, installer na lang hinihintay. Medyo nasa Carmona pa si installer natin ng ceiling. Pero yung metal spandrel po nito is nandito na. Ayan. Nandito na po yung metal spandrel. Parang last week ko pa po ito na order. Ayan, tinakpan lang po muna para hindi rin madumihan. Hindi rin po masugatan yung ating team kasi medyo matalas po yan. So, ang team po ng bahay, medyo light lang po dito. Light brown. Light brown po dito. Kahit sa tiles, ayan o, light lang siya. Tsaka gusto ko po dito sa unit nila, ma'am, yung baba at saka yung taas parehas lang po ng tiles. Ayan. So, dito sa renovation namin sa Phase 3, mukhang ano to parang level up. Marami kasing ilalagay. So, merong bago na naman po sa renovation namin, study table. Dito po sa ilalim ng hagdan. So, abangan nyo po yun. So, ito nga po, pinapalagyan ko na rin ng masilya. Actually, nagsuggest ako na i-tiles na lang. Kaso, ang gusto ng may-ari, kung ano daw yung pintura ng wall, same lang daw po yung kulay ng tiles. Kaso, mahirap po maghanap ng ganong pintura or kulay po ng tiles. So, nag-decide na lang po ako na papinturahan na lang. Pero ito po kasi, yung exterior wall natin, na waterproofing naman na po yan. So, iniisip ko lang kasi baka magkaroon ng leaks. Kaya minsan sinasuggest ko rin po talaga yung tiles. Pero kung ayaw naman ni client, pwede rin. Ito kasi, naghihintayan kami kung ano po yung gagawin. Pero, palagay ko wala naman na pong leaks na mangyayari dito. Kasi,
nalagyan na po namin ng waterproofing. Tapos si kapitbahay niya, pag nagpalagay rin po yun ng extension, matatakpan na rin po yung pinaka-wall dyan. So, okay na po yan. So, pag pintura naman, madali lang i-retouch. Pero, yun nga, kung hindi nilabit ng tiles, okay lang. So, dito po sa ibaba ng hagdan, ito po kasi ilalim. Ayun, ibaba. Baba ng hagdan. So, ito po pintura na lang din po yan. So, okay lang naman, ganun lang. Tapos, dito po sa pinaka-extension, meron tayong kwarto. Tapos, kung mapapansin nyo nung nakaraang vlog ko, andito po yung pinto. Nilipat po namin dito. Kasi, dito po si ma'am nag-decide na magpalagay ng TV console. So, alanganin po yung sukat. Kaya minove po namin doon yung pinto. So, hidden door po ang peg neto. Tapos may TV console. Inabangan na po natin ng wirings para po sa ating outlet. Ayan. Nakamasila na rin po yan. Tapos yung dating bintana, sinarahan na rin po namin para diretso na lang. Para diretso na po siyang isang wall. Ayan. Tapos meron po tayo ditong kwarto sa baba. Ayan. Malaki rin po ito. Medyo malapad-lapad din po ito. Kahit maglagay sila ma'am ng double na or parang sabihin natin queen size, kasya. Ayan. Kasya po siya. So naka-skim coat na. Meron tayong outlets na nakaabang. Ayan. Tapos, naka-PVC panels din po ito. Tapos, meron na tayong pin lights. May inabang na rin po kaming outlet para sa split type na AC. So, yung pinaka-opening ng bintana natin, naka-finish din po yan ng maayos. So, yung pinaka-pinto, ito na po. Solid door. Ito po yung ilalagay dyan. So, ito po, lahat ng request ng may-ari na pwede namin ilagay. Actually, parang kami na rin po yung pinag-design ni ma'am. Kami rin po yung pinag-design nila ma'am kung ano yung maayos na pwestuhan. So, may kwarto sa baba, tapos merong bar counter. So, ang naisip po namin na pwestuhan ng bar counter is dito na lang. May nakita po kasi ako sa TikTok. Yun na lang po yung pinaggayahan namin ng setup kasi magiging masikip po kung nandito po yung bar counter. Ang dining nila dito na. Parang dito na. Parang dyan. Kasi ito naman, papasok naman yung ano niyang pagbukas. Parang dito na. Kaya nga hindi ko dito pinalagay yung bar counter. So, given, ang priority talaga ng may-ari dito, kwarto sa baba. So, ginawa namin ng paraan kung paano namin magkakaroon ng bar counter. Pero ito, pag natapos po namin to, maganda yung kakalabasan. So, ganito po yung pinaka-setup. Actually, binago po namin to. Kaso, wala po kami mapupwestohan ng rep. So, ito, dito na po yung rep natin. Ayan, nakaabang na po yan. Pero ito pong abang para sa range hood, ililipat po namin yan dito. Kasi dito na po yung pinakakalan. Ang kalan po nila dito is gas range. So disalpak. Ayan, disalpak siya dyan. Tapos dito na po yung lababo. Ayan, tapos meron pa tayong space doon. So, I think okay na siya. Kasi yun naman talaga ang gagawa natin ng paraan, yung gusto ng may-ari. So, meron tayong bar counter dito. Wala na po to sa 1 meter. Kasi ang gusto namin, pag nag-access po sila dito sa my kitchen, makagalaw po sila ng maayos. Nagawa namin ng paraan para mailagay po lahat ng gusto ng may-ari. So, itong bar counter natin, nasa 40. So, itatayos po natin to. Ayan. So, dito, binuhusan lang po ito. Kaya medyo manipis po ang paan nito. Nasa 5 lang. So, buhos po yan. So, walang problema kung katapat niya yung ating bathroom door. Kasi, ang concern din ng may-ari, paglabas nga po dito po sa may harapan, is kita ka na agad. Kaya, naging suggestion ko din po na ilipat na lang yung pinto ng CR. Pero ito po, kung mapapansin nyo, itong malapad na to, ang magiging suggestion ko po dito kay ma'am, sliding na lang yung
pocket type na sliding. So, papapiliin ko na lang si ma'am kung anong design. So, ang pinagawa po natin dito kay tile setter is yung pinaka-opening is naka-tiles na po yan lahat. Naka-tiles na yan, no? So, dito, ito po yung color combination nila, sir, na napili. So, ito sa Wilcom pa namin to binili. Itong pang wall, tsaka itong pang flooring. So, yung laboratory ni ma'am, di patong. So, kailangan po natin gawan ng slab. Ang pinakailalim po niyan is tiles na rin po. Para malinis tingnan, mas malinis po ang gawa. Then, isasapinan lang din po siya ng tiles. So, nakakat. Ayan, nakakat po siya ng 45 degrees cut. So, matibay na matibay po yung ating patungan ng laboratory. So, may abang na tayo dyan. Ayan po. So, kami, hindi na po kami gumagamit ng tile trim. So, yung iba, kung gumagamit, okay, respect natin yun. Pero kasi yung tile setter ko, matyagang mag-cut. So, kung mapapansin nyo, halos dikit na rin po yan. Pag nilagyan nyo ng tile grout, hindi naman na po yan makakasugat. So, yung iba gusto tile trim, yung iba ayaw. So, sa gawa kasi namin, nagsasetting kami ng standard. Kung halimbawa, let's say, gusto ni client ng tile trim, pwede naman. Pero sa amin, hindi namin talaga siya sinasuggest. So, ganito po ang magiging itsura. Ayan. So, kwarto, kitchen, may bar counter. Tapos, maluwag pa rin. Ayan, maluwag. So, dito po, kasama na po ang cove ceiling sa pinaka-package ng Ray House Makeover. So, meron tayong PVC panels na ginamit. Matik po to, kasama na po to sa aming pinaka-package. Kasi maganda rin naman talaga ang entrada pag meron tayong cove ceiling. So, na-hide din yung mga imperfection dyan ng pinaka-slab. So, ayan po. So, dito po, tinuloy na lang yung landing ni Lumina. Hanggang dito na po yan. So, dito, parang malaking wall na lang po to. Pwede nilang lagyan ng mga picture frames, alam niyo, yung mga medals, pwede yan, certificate, pwede rin yan. So, pagdating po dito sa taas, ayan, yung hagdan po natin nakatiles na. So, ito, nakaraan, ang gumagawa lang po dito yung tile setter dito po sa baba. Pero, itong unit po na to, pwede na po siyang pinturahan. Kaso, syempre, ang gawa namin, alam niyo yun, pakapa lang kami kasi malapit na kami sa finishing. So, eto nga po, na-ready ko na rin yung pintura ni ma'am. Dito po sa may bali itong unit ni ma'am. 3 po yung kwarto, 2 sa taas, 1 sa baba. So, ang gamit po namin pintura dito is Wind Whisper po ng Davis. Ayan po yung napili nila. So, tatanungin ko na lang si ma'am kung magpapalagay siya ng baseboard paint. Tapos, tatanungin ko kung anong pintura ng kanilang kornisa. Tapos, ito po, meron din tayong pinto. Ayan. So, solid door. Ito lang po kasi ang available na design sa hardware. So, kung kukuha pa ako sa iba, may delivery charge. Dito sa malapit, wala na po. So, I think okay naman po ito. Ayan. So, sa amin, ang ginagamit namin yung pinto pang kwarto, 80. Medyo malaki. Para kung magpapasok po ng gamit, kasya pa rin. Pero kung gusto nyo medyo maliit, 70, okay na rin po yan. So, ayan, may first coating na tayo. Tapos, ito po yung cabinets natin. 2 yan. Tag-1 kwarto meron. So, additional po ito. So, ito po, pintura na lang din po ang gagawin dyan. Okay na rin po yan. Tapos, naka-PVC panels din po tayo dito. Ayan. Tapos, meron na tayong pin lights. Tapos, center light. So, final paint na lang. Meron na tayong mga additional outlet dyan. Tapos, meron din po tayong hallway. Ayan, tayong hallway. So, yung mga opening po na mabintana, pinipinish, pinapantay para mas maganda po yung itsura niya. Ayan, naka-PVC panels po tayo dito. Naka-kornisa po tayo na kahoy. So, sa hardware po kasi available yung kornisa na plain.
Pero kung gusto mong flat painted na, meron po sa All Home. Kaso, yung deliver kasi, magkakaroon ng conflict sa deliver. So, kung galing sa All Home, may 500 na delivery charge. So, kami, nagtsatsaga na lang din po kami sa plain, tapos pipinturahan na lang. Dito nga po pala sa hallway, 60 cm po yung space po dito na gagalawan natin. Ayan. So, same na lang po yung design ng handrail, pati po ng railings. Parang uniform lang siyang tingnan. Tapos, ito na po yung second room. 2-room partition lang po ito. Ayan, second room. Ayan, so mayroon na tayong first coating ng ating final paint. Wind whisper po ulit, ayan. Para may ideas lang din po kayo. Meron na rin po tayong nilagay ng mga outlets. Magkabilaan yan para po sa split type na AC. Tapos ayan, naka PVC panels. Tapos meron din po tayo ditong built-in cabinet. So, ito po is additional. Minsan kasi meron tayong mga clients na nag-i-inquire na gusto nila may cabinets na rin. So, pwede na rin naman yun. So, ito, 3 to 4 months, pero hindi rin naman kami minamadali, kaya okay lang din. Kasi depende rin sa padala ng pera. Pero ito pong unit nila, ma'am, tsaka ni sir, halos kompleto na po ito. Ang halos kompleto na po, mga tiles na lang po sa kitchen ang kulang, tsaka po yung materials para sa gate. Bali, idagdag ko rin po pala, dito po pala sa unit nila, ma'am, is magpapalagay din po sila or additional din po yung water tank. Dito po namin siya ilalagay sa pinaka-slab po ng CR. Water tank po kasi dito po sa Lumina, minsan walang tubig, minsan mahina po yung supply. So, hindi ko lang po sa inyo na-discuss yung ating staircase. Tiles lang din po ito na 30 by 60. 30 by 60 po ito. So, may duktong po tayo kasi ang pinakasukat po ng ating hagdan is nasa 80 something. So, doon po sa existing ni Lumina, nasa 20, parang nasa 25 lang po yata. Then, ito, nilalaparan po natin yung pinaka-step. So, kung 30 by 60 gagamitin, okay lang din po yun. Pero, kadalasan ginagamit namin 20 by 100. Tapos, ito nga po pala parang may stopper, parang may groove. Maganda rin po to. Hindi po siya madulas, matte po yan. So, kadalasan, ang nagiging design is brown, white. So, magandang combination. Tapos black, may gray na konti. Ayan, namasilyahan na po siya, oh. So, pag na-plano rin po talaga ng maayos, maganda rin po talaga ang kakalabasan. So, dito, ang magiging suggest ko kay ma'am sa kitchen, naka-tiles po to. Pero itatanong ko po yung banda dito sa bar counter kung gusto nilang i-tiles din po ito. Pero kadalasan kasi isang buong ganun, no? Ayan po.